Black satin at semi-formal na bestida ang pinili ni Marie na isuot nung gabing iyon. Hindi kasi siya sigurado kung saan sila pupunta ni Alexander. Pero sa abot ng alam niya, ay ganoon ang dapat niyang suotin. Kapag may ka-business deal ang kanyang amo, panay ang kantsaw ni Glenda na may date sila ni Alexander. Pero matatalim na irap lang ang ginawa niya sa kaibigan. Kaya na, bulalas ito nang may kumatok sa pinto. Napasulyap si Marie sa rilong pandingding. Exactly 11 o'clock. Punctual na kausap ang mokong. Nangingiting sa loob-loob niya. Isang mabilis na sulyap sa salamin ng tokador ang ginawa niya sa sariling kabuuan. Tama na iyan. Maganda ka na. Siguradong all eyes na naman mamaya sa iyo si Alexander. Kantsaw ni Glenda. Humakbang na siya patungo sa pinto. Good evening. Lihim naman siyang napasingha. Hindi na ba niya makikita si Alexander na hindi bibilis ang tibok ng kanyang puso dahil sa paghanga? You look lovely, Marie. Good evening and thank you. Nakadagdag sa pag-stammer niya ng bumukas na paghanga sa mga mata ni Alexander nang saglit nitong paraanan ang tingin ng kanyang kabuuan. Shall we? Nakangiting wika nito, sabay lahad ng palad sa kanya. Yeah, sure. Napilitan siyang tanggapin ang palad nito. Akala ni Marie ay sa restaurant ang pupuntahan nila ni Alexander. Ngunit sa pagkabigla niya, sa isang malaking bahay na may maluwang na solar siya dinala nito. Come on, naghihintay na sa atin ang mga kaibigan ko. Wika ni Alexander. Nang alalayan siya pababa ng kotse. Gusto sana niya magtanong kung bakit doon sila pumunta. Ngunit pinigil niya magsalita. Tila naging papel na lang siya, na tinangay ng hangin sa kung saan. Dito kami mag-uusap ng ka-business meeting ko. Wika nito, habang papasok sila sa malaking gate. Waring nabasa nito ang katanungan sa kanyang isip. Paano kayo makakapag-usap dito? For sure maingay sa loob. Sinadya niyang langkapan ng sarcasm ang tinig. Gusto niyang iparamdam dito ang pagdududa niya. It's all right. Anyway, may bahagi naman ng garden nila ang tahimik. We can stay there. Napapailing na sumunod na lang siya sa pagkakbang nito. Agad na sinalubong na may birthday sina Alexander at Marie. Si Jenny, debutante at anak ng isa sa stockholders ng Saraja marketing firm. Alexander, nakangiting lumapit ito sa kanila at mabilis na tumingkayat para maabot ng halik ang binata. Happy birthday. Ginantihan ito ng halik ang babae. Jenny, meet my friend Marie. Marie, si Jenny. Hi. Tipid nitong bati sa kanya, na ginantihan din niya ng simpleng ngiti. Is she jealous? Ayaw niyang aminin. May inabot na munting kahon si Alexander sa debutante. Thanks. Come on. Naroon ang mga pagkain. Dumating na rin sina Tito Paulo at Tita Alicia. Nagpauna na itong gumawi sa mesang may mga nakahaing pagkain. Sumunod dito si Alexander. At kahit nauuna ito, ay hindi pa rin binitawan ang kanyang kamay. Nagpatangay siya rito. Nasa malapit sa swimming pool ang isang mahabang mesa na pulos masasarap na pagkain ang nakahain. Ngunit hindi muna iyon hinarap ni Alexander. Inilibot siya nito sa mga naruroon. Karamihan ay mga kaibigan at ka-business associate ni Alexander ang nakakasalubong nila at nagkakabatian. Bawat isa ay ipinakilala sa kanya. At kung hindi siya nagkakamali, laging may pagmamalaki sa tinig ni Alexander na lalo at pinupuri siya ng mga kaibigan nito.
Isang kaibigan ang pakilala nito sa kanya. "You're very lucky for having a beautiful and lovely private secretary and friend." Wika na isang lalaking nagngangalang Victor. Well, nangislap ang mga mata ni Alexander. Saka ito susulyap sa kanya at ngingiti. Ang gagawin niya ay mag-iiwas na lang ng tingin dito. "Marie, iha." Tuwang wika na papalapit na si Alicia. "Mama Alicia." Napasulyap siya sa lalaking kaagapay nito. "Papa Paulo?" Hindi siguradong bigkas niya sa pangalan nito. "Yes, iha. It's me." Ibinuka ni Paulo ang mga bisig upang yakapin siya. Napayakap dito si Marie. Oo nga. At hindi naman siya nagtagal sa bahay ng mga ito. Naramdaman naman niyang tinanggap siya ni Paulo bilang tunay na anak. "What a small world, iha." Wika ng lalaki. "Akalain mo ikaw pa ang naging private secretary ng anak ko." Wika nito. "Oho nga eh. That's life, Papa. Anyway, yung nasa itaas ay gumawa ng paraan para magkaroon ako ng pagkakataon na ituwid ang pagkakamali ko kay Marie." Hindi siya nag-abalang sumulyap kay Alexander. Baka mabasa nito ang kasiyahan sa mga mata. "Alak ito?" Maang na tanong ni Marie nang iabot ni Alexander sa kanyang isang kopeta. "Well, yes." Pampaalis ng tensyon. "I'm not tense." Natawa ng pagak si Alexander. "Alam ko naman na nagtataka ka na kung bakit wala pa akong kabistis diyan. Hindi ba?" "Oo. But do I have a choice?" Bahagya siyang napairap dito. "Thank you. Para saan?" "Para sa pagsama mo sa akin dito. Akala ko kasi isang business gathering talaga ang pupuntahan natin. Kung sinabi ko ba sa iyo ang totoo, sasama ka ba sa akin?" Hindi siya sumagot. Diretsong sinimsim ang laman ng kanyang kopeta. Nailayo niya sa bibig ang kopeta, ngunit halos mga lahati na iyon. "Hindi ka sanay? Bakit mo kasi ako binigyan nito?" Napahaplos sa lalamunan na wika niya. Natawa muli si Alexander. "I thought you want to taste it. Hindi ko naman alam na iinumin mo na parang juice ang alak." "My first time to drink and..." "Alexander." Sabay sila napatingin sa may-ari ng tinig na tumawag dito. Maarte at maimbay ang balakang ng babaeng papalapit sa kanila. "Cindy?" "Hello Alex, my love." At walang babalang yumukod ito sabay lapat ng mga labi sa labi ng binata. Tila sinakluban ng langit at lupa si Marie. Kung mawala si Alexander sa pagkakapulupot ng babae. "Cindy." Isang mabilis na sulyap sa kanya ang ginawa nito. "Hindi mo sinabing pupunta ka rito. Sumabay na sana ako sa iyo para..." Natigilan nang makita si Marie. "May kasama ka pala?" Napalis ang matamis na ngiti sa mga labi nito. "May private secretary, si Miss Marie." Pagpapakilala nito sa kanya. "Oh my, hanggang dito ba naman ay business ang laman ng utak mo?" Humugot ng hininga si Marie upang pawiin ang iritasyong nadarama para sa babaeng maarte. Siya pala Cindy, her girlfriend. Tila lalong piniga ang puso niya sa realisasyon na iyon. "Cindy, you know me. Ayaw ko nang may nasasayang na oras." Nakangiting wika ni Alexander na muling sumulyap sa kanya. Muli niyang tinungga ang laman ng alak sa kanyang kopeta at naubos iyon. Sa bagay, tama ka riyan. Walang paalam na sumalo sa mesa nila si Cindy. Ang sumunod na mga sandali ay tuluyan na siyang nabaliwala. Panay kasing kausap ni Cindy kay Alexander
at natural lang nakausapin nito ang girlfriend. 3 sunod na tinambayan niya ang waiter na dumaan para humingi ng drinks. Margarita, of course. Kahit paano, ay namanhid na ang puso at isip niya sa epekto ng alkohol. Hindi na niya masyadong nararamdaman ang panibugho kay Cindy. Ang tiyak lang niya habang lumalalim ang gabi ay dumarami ang kanyang naiinom. Inaamin niya sa sarili na mahal pala niya si Alexander. Alexander, bakit kasi pa kita nakita? Ngayon tuloy, wala na akong hiling kundi, sana, akin ang pag-ibig mo. Bahagya ng umiikot ang paningin ni Marie. Sir, punta na ako sa restroom. Paalam niya kay Alexander. Ha? Ngunit mabilis na siyang nakatayo at humakbang palayo sa mga ito. Sa labas ng maluwang na solar, isang taxi ang pinara ni Marie. Sa Green Hills ho tayo. Nang umandar palayo roon ang taxi, marahan niyang ipinikit ang mga mata at sumandal sa upuan ng sasakyan. Ang hilong na darama niya ay hinahaluan ng sama ng loob, kaya para gusto na niyang tumakas. Bakit kasi sumama ako? Kung ilang minuto siyang nakapikit, hindi alam ni Marie. Nagulat pa siya nang biglang nagpreno ang driver. Bakit ho? Nanlaki ang mga matang napatingin siya sa harap ng sasakyan. May isang kotse na nakaharang sa daraanan nila. Hinarang tayo ng lalaki. Baka masamang tao. Napaawang na lang ang bibig ni Marie kasi nakilala niyang si Alexander ang pasugod sa taxi nila. Come! Galit nitong hinawakan ang braso ng dalaga. Sandali, ano ba? Ngunit malakas ito. At nagawa siyang hilain pababa. Matapos abutan ng 100 piso ang driver. Nang isakay siya ni Alexander sa kotse nito, ay napakamot na lang ng ulo ang driver. May pakiramdam na ito na magkakilala ang dalawa. Why? Paangil na tanong ni Alexander habang minameobrang paalis ang kotse. Makakaabala pa ako sa inyo. Hindi mo na kailangang mag-abala pa para ihatid ako. Bakit ba ilang beses mo na akong tinatakasan? You know the goddamn reason. Tumingin ito sa kanya. You're driving. Huwag ka na sa akin tumingin. Paalaala niya rito. Ayoko pang mamatay dahil hindi ko pa nakikita at nahahanap ang kapatid ko. Bumuntong hininga si Alexander at ipinagpatuloy na ang pagmamaneho. Lalo namang umepekto kay Marie ang inainom na alak at hindi niya napaglabanan ang antok. Nagising siyang hindi nag-iisa sa kwarto at sa monthly scent na nakanuot sa kanyang ilong, natiyak niyang si Alexander ang kanyang kayakap. Napaiktad si Marie at agad na sinulyapan ang katabi. Tama ang kanyang hinala. Si Alexander nga ang kanyang katabi. Gumalaw ang binata at bahagyang naalis ang kumot na tumatabing sa katawan nito. He's naked? Agad niyang chinek ang sarili. Oo nga't may damit siya. Isa iyong pantulog na sigurado siyang hindi siya ang nagsuot nito. Alex? Gigil na ginising niya ang binata. Nag-inat ito. Sa katila hindi maidilat ang mga matang tumingin sa kanya. Anong oras na ba? Tila walang anumang tanong sa kanya. Pwede ba? Tumayo ka at alisin mo ang mga kamay mo sa baywang ko. Marie, tuluyang nagmulat ng mga mata ito. Nasaan ako? Angil niya na gusto nang umiyak. Napabuntong hiningang nagbangon si Alexander. Nakatulog ka sa kotse, kaya dito na kita dinala. At bakit mo ginawa iyon? Well, nakakahiya kasi kay Glenda kung manggigising pa ako sa inyo. Anyway, wala naman akong ginawa sa iyo.
maliban sa binihisan kita. Maniniwala ba siya? I'm leaving. No. Mabilis na napalapit sa tabi niya si Alexander at pinigil siya sa pag-alis sa kama. You have no right para pigilan ako. I can sue you for doing this. Why? His hands gently caressed her hair. The magic touch of his hands made her eyes closed. Namalayan na lamang ni Marie na napapaungol siya sa ginagawa nito. Hanggang lumapat ang mga labi nito sa mga labi niya, ay wala na siyang ginawa. Hanggang sa mas naging mapusok ang mga kamay ni Alexander. Namalayan na lamang niya na naalis na pala nito ang manipis na telang suot niya. Wag! Ngunit huli na. She was naked. Tila siyang organismong sinusuyod ng tingin nito. I love you, Marie. Mahal kita. It was a magic words. Kaya nang bumaba ang mga labi nito, hindi patungo sa mga labi niya, kundi sa dibdib niyang kanina pang nakahantad sa paningin nito. Wala siyang ginawa, kundi napakabatlab at gusto niyang sisihin ang panlalabo ng kanyang utak sa nainom na alak. Kahit alam niyang lipas na ang bisa niyon. Then she felt the growing maleness trying to penetrate on her precious possession. Napaigtad siya sa kunting kirot na bumalatay sa kanyang pagkatao. I love you, he whispered again. Lalong nalasing si Marie. Wala na siyang pakialam sa lahat. I'm sorry, Marie. Napakurap si Marie nang mamulatang nakatunghay sa kanya si Alexander. Nangingislap ang mga mata nito sa kaligayahan. Alexander, hindi dapat. Sinaway ng isang daliri nito ang iba pa niyang sasabihin. Please, no regrets. Tila magic ang dumating sa kanyang pandinig ang hiling nito. At nang muli nitong angkinin ang mga labi niya, tinanggap niya iyon at tinugon. Saka muli silang naglakbay sa dako paroon, na tila ba sila lang ang may karapatang maglakbay. Nagising siyang masakit ang katawan. Alexander, bahagya niyang niyugyug ang binata. Nagmulat ng mga mata si Alexander. I have to go. Nag-aalala na si Glenda sa akin. Napabuntong hininga si Alexander at isinubsob ang mukha sa balikat niya. Patawarin mo ako, Marie. Mahinang anas nito. Para saan? Hindi iyon ang gusto niyang marinig. For everything. Noong mga bata pa tayo, nasaktan na kita. Muntik ka pang mapahamak. Napatawad na kita. Ngayon, kinuha kong isang bagay na napakahalaga sa iyo. Nagsisisi ka ba? No, of course not. Wala sa plano ko na kunin ang bagay na hindi pa sa akin. What do you mean? Pakasal tayo. Tila kinurot ang puso niya. Hindi pinipilit na panugutan ang I love you. Paano si Cindy? Girlfriend mo siya, hindi ba? Yun ba ang paniwala mo? Oo. She knows the real score between me and her. Alam niya wala kaming commitment sa isa't isa. Talaga? Yes. May babae bang payag sa ganoong setup? Si Cindy. Pero forget about her. Just get dressed para maihatid na kita. Basta yung sinabi ko sa iyo na papakasal tayo. Pinalang salita ni Alexander. At dahil para siyang pinipilit sa gusto, napatango na lamang siya. Bahala na. Kantsaw ang inabot ni Marie kay Glenda nang ihatid siya ni Alexander. Ngunit dahil lunod sa kaligayahan ang kanyang puso,
Ngiti lang ang tugon niya rito. Nang magpaalam si Alexander na uuwi muna, ay natulog siya. Madilim nang magising siya at wala si Glenda sa paligid. Nanaog siya at nag-shower. Nangako si Alexander na babalik sa gabing iyon, kasama sina Alicia at Paulo para mamanhikan sa kanila. At para huwag mainip sa paghihintay, ipinasya niyang harapin ang dating kahiligan, ang pagpipinta. Lumipas ang mga oras, ngunit walang Alexander na dumating. Bakit kaya wala pa rin siya? Alas 11 na ako dumating kagabi. Wika ni Glenda ng umagang iyon. Hindi na kita pinuntahan dahil baka abala ka sa pagpipinta. 1 o'clock na yata ako nakatulog. Walang siglang tugon ni Marie. Kumunot ang noo ni Glenda. May problema ka ba? Wala. Bakit parang wala kang sigla? Wala ito. Sige, papasok na ako. Naiiling na sinundan na lang ng tingin ni Glenda ang kaibigan. May naramdaman man ito sa kanya. Iginalang na lang nito ang pananahimik niya. 10 o'clock na. Wala pa rin sa opisina si Alexander. Magkahalong pangamba, pagkaramdam at kung ano-ano pa ang nadarama niya sa mga sandaling iyon. Anong ibig sabihin nito, Alexander? Pinaglalaruan mo lang ba ako? Pinaasa? May nagbukas ng pinto. Alex? Ngunit si Cindy ang iniluwa niyon. Yes? O narito ka pa pala? Anong kailangan mo? Ikaw. Bakit? Poor Marie. Nag-iilusyon ka ba na tutuhanin ka ni Alexander? Sinayang mo lang ang oras mo sa kanya. He is mine. Okay? At ikaw? Libangan lamang niya. How can you say that? Kasal ang alok niya sa akin. Kailangan niya ng sapat ng lakas ng loob upang wag bumigay sa panlalait nito. Hindi kita pipiliting maniwala. Anyway, ako na kasi ang pinakausap niya sa iyo dahil nag-aalala siya na magalit ka. Total naman daw ay naibigay na niya sa iyo ang titulo ng lupa't bahay ninyo. Siguro naman daw, I will compensated ka na. Inaasahan sana niyang magre-resign ka na ng kusa dito sa opisina niya. Baka kasi anytime ay darating ang talagang qualified na magiging private secretary niya. Humugot ng malalim na buntong hininga si Marie. Hindi ako naniniwala sa ipinagsasabi mo. Hihintayin ko rito si Alexander at marami kaming pag-uusapan. Then fine. Pero sa palagay mo ba, you're capable enough na maging private secretary niya? Hindi, di ba? Pero bakit nagtsatsaga si Alexander sa iyo? Get out! Makapal ka rin ano? Sinasabi ko na nga sa iyo ang totoo. Ayaw mo pang maniwala. Hindi mo ba alam na kaya ka lang kinuha ni Alexander ay para makabayad ka sa pagkakasanla ng bahay at lupa ninyo? At kasama sa serbisyo mo ang serbisyo sa kama. Hindi naniniwala si Marie. Iyon ang sigaw ng utak niya. Ngunit mas malakas ang sigaw ng kanyang puso na baka totoo ang sinabi nito. At isa pa, baka mapatay na niya si Cindy kapag hindi pa ito nawala sa kanyang paningin. Mabilis niyang sinamsam ang gamit at tinalikuran ang babae. Malakas na halakhak nito ang humabol sa kanya. Bakit ba? Nag-aalalang tanong ni Glenda. Malakas itong ikinatok ang pinto ng silid ni Marie. Leave me alone! Sigaw niya habang nakadapa sa kama. Marie, ano ba talagang nangyayari sa iyo? I'm here. Tutulungan kita. Please, ayoko nang kausap. Walang nagawa ang babae kundi umalis sa labas ng kanyang silid. Nagpatuloy siya sa pag-iyak.
hanggang sa talunin siya ng antok. Nakatiyak na siya, sabi ni Marie sa sarili. Nakabuo na siya ng pasya. Kailangan lang niyang ipatupad iyon. Maghahanap ako ng bayo nitong bahay at lupa. Natigilan ang nakikiramdam na si Glenda. Ibinaba nito ang tasa ng kape at hinarap siya. Saan tayo titira? Bibili ako ng maliit at yung ibang pera ay gagamitin natin sa pagpapatayo ng business. Paano si Leonor? Ang mga alaala niya sa bahay na ito. Natigilan si Marie. Maiintindihan niya ako. Mahal niya ako. At ang lahat ng makakabuti para sa akin ang gusto niya. Pwede ko ring ituloy ang pagpipinta. Anong malay mo? Baka doon ako makilala. Napabuntong hininga si Glenda. Pwede bang malaman ko muna ang dahilan? At bakit ganyan ang nangyayari sa iyo? Walang nagawa si Marie, kundi sabihin sa kaibigan ang lahat. At naniniwala ka sa kanya? Ayoko sana. Pero nasaan si Alexander? Mula noon, hindi pa siya nagpapakita sa akin. Sapat na dahilan na ba iyon para magduda ka sa akin? Sabay silang ni Glenda na napatingin sa pinto. Naroon si Alexander at matamang nakatitig kay Marie. Hindi mo ba ako mahal? Gusto niyang murahin ang lalaki at ito pa ang may ganang magtanong ng ganoon. Mahal? Ngunit pinili niyang maging matapat. Then, bakit ka aalis? Bakit hindi mo ako ipaglaban? Mas gusto mo pang lumayo ng hindi naliliwanagan ang lahat. Alexander, bakit muli mo na naman akong tatakasan? Dahil gusto kita. But why? Sinabi kong mahal kita. Bakit hindi mo pinaniwalaan iyon? Sinungaling. Sigaw niya. Kaya ako lalayo para hindi na ako makahadlang sa pagmamahala ninyo ng babaeng iyon. Si Cindy? Oo. Sinabi ko na sa iyo, hindi ko siya mahal. Bakit nawala kang bigla? Hindi na ako nakapagpaalam sa iyo kasi biglaan ang tawag sa akin mula sa Davao. Nasunog ang isang kumpanyang pag-aari ng papa roon. Inatake siya sa puso at ako ang kinakailangang magpunta roon. Bakit hindi ka man lang tumawag kahit sa opisina ninyo? Nagbilin ako kay mama na tawagan ka. Pero dahil naging abala pala siya sa pag-aalaga kay papa sa hospital, nakalimutan niya. Noong tumawag naman ako sa bahay, ay nagkataong naroon pala si Cindy. We talked. Ipinaliwanag ko sa kanya ang totoong damdamin ko sa kanya at sa iyo. And I thought, she's a good sport. Magaan kasi niyang tinanggap ang sinabi ko sa telepono. Ibig mong sabihin, sinabi mo sa kanya na papakasalan mo ako? Yes. Bakit may iba pa ba akong sasabihin? Ang sabi niya, okay. Kung ano man ang sinabi niya na ikinagalit mo, hindi iyon totoo. Okay? Totoo? Of course. At bakit ayaw mong maniwala? Alam mo bang noong nawala ka sa amin, nagalit ako sa sarili ko. At nang muling tayong magkita, nang mapagmasdan ko ang mukha mo, nang malaman kong ikaw ang batang inaway ko noon, nasabi ko sa sarili ko na sana, akin ang pag-ibig mo. That way, may pagkakataon ako na ituwid ang lahat ng mali ko. That way, inilang hakbang ni Marie ang pagitan nila at yumakap siya rito. I'm sorry. Mali ako. Hindi talaga ako dapat naniwala sa sinabi ni Cindy. Dapat ay nagtiwala ako sa salita mo. Dahil nararamdaman ko naman iyon noong may mangyari sa atin.
Ang laki kong tanga. It's alright. Okay? Ang mahalaga, maitutuloy na natin ang kasal natin ngayon. Talaga? Paano si Papa Paolo? Baka, he's alright now. Uuwi na nga siya sa bahay mamayang gabi. Alexander, napayakap na lang siya muli rito. Ngayon, ay hindi na rin niya iisipin na sana sa kanya ang pag-ibig nito. Kasi ay talaga naman palang sa kanya na ito. Makalipas ang ilang buwan, nagpakasal sina Marie at Alexander sa simbahan. Habang naglalakad patungong altar, ang akala niya, mag-isa lamang siyang maglalakad doon. Dahil ang mga posibleng maghahatid sa kanya ay wala na lahat. Ang kanyang mga magulang, ang kanyang ate Mina, at si Leonor. Naisip nga niya na sa lahat ng kalungkutan ng kanyang napagdaanan, sa wakas, nakatagpo din siya ng pamilyang matatawag niyang sa kanya. Lalong-lalo na natagpuan niya ang lalaking totoong mahal siya at walang iba kundi si Alexander. Habang nasa gitna ng aisle, may biglang humawak sa kanyang braso at iyon ang kanyang kapatid na si Paolo. Pinahanap pala ito ni Alexander sa kanyang kaibigang detective. Ito palang sinabi sa kanya ni Alexander na sa araw ng kanilang kasal ay may espesyal siyang regalo para sa kanya. Sa mga oras na iyon, umaapaw ang kaligayahan ni Marie. Ito ang tamang oras na pinakakaantay niya, ang makita ang kanyang kapatid. Habang ginaganap ang kasal ni Marie at Alexander, puro pasasalamat lamang ang nasa puso at isip ni Marie. Nawala man si Leonor, pero may kapalit. At iyon ang kanyang kapatid. At dito na po nagtatapos ang buhay pag-ibig ni Marie at Alexander. Sana po may natutunan kayong aral at inspirasyon sa pag-iibigan nila. At sana po muli ninyo akong samahan sa susunod ko pang kwentong ibabahagi sa inyo. Muli, maraming salamat po. God bless everyone.